This is another podcast wherein we're gonna talk about a lot of topics, but mainly today's topic we're gonna talk about how to exit gracefully when you're actually planning to resign or leave from your job from a specific company that you're actually working for the specific for long span of time. So it's difficult for us to resign. But in this topic today, we're gonna talk about it, how to exit gracefully. And siyempre pa kasama natin ngayon ang ating guest co-host para naman mag-share sa atin ng ating mga thoughts and tips kasi nga we both work sa corporate world and then may mga times din na nag-resign kami. So I think meron na rin kaming capacity to give tips tsaka paano maging responsible tayo sa pag exit sa iyong trabaho. Kasi marami nga yung mga gustong mag-resign, marami nga yung gustong mag-leave from the company because of the RTO or work from home or for any certain reason, medical reason, merong personal reason, or looking for a specific greater opportunity outside there. So we're gonna talk about it. So let's give it up for Princess. Hi, Tanshi. I miss you. Kumusta? Eto, medyo pa-down boses natin. Professional ang peg natin ngayon, Talaga ba? Bagay naman. Sana i-maintain Bagay mo naman. Oh, sana kaya ko yung consistent. Consistent yung ganito professional. But parang maganda kasi siya. It's more on adulting 101, career 101, and growth when it comes to career. Kasi nga, how will you grow if you're not capable of moving forward, lalo na kapag gusto mo mag-resign? Kasi marami tayong mga apprehensions when it comes to resignation. Tsaka yung process, yung paano ba mag-resign? Kasi kung gaano ka hirap mag-apply ng trabaho, it's the same concept and feeling if you are trying to leave from your company. So yun yung we're gonna talk about it, guys. Hello muna tayo sa ating mga mga viewers ngayon. So if you guys are watching live, just join in with us today. I'm posting the link, yung StreamYard na yan, naka-link po yan sa ating comment, naka-pin po yan. Click nyo po yan and then allow nyo lang yung video and audio nyo to join with us, to discuss with us. Baka meron kayong ma-share. Sana makahabol kayo for the span of ilan ba? 40 minutes ba tayo mag-live or kung wag lang tayong magpas ng 1 hour. So, yes, how are you today? How was your past few days? I'm always okay. And hello nga pala sa mga tansyong lovers, everyone watching, kumusta kayo? Happy weekend to everyone. Actually, it's a start of week. Di ba? Parang very, debatable yung concept. Kung ano ba talaga ang start ng week? Is it Sunday? Or is it really Monday? Kasi Sunday ngayon, February, May 1st, Happy Labor Day po ngayon sa mga manggagawang Pilipino, no? Di ba? So dapat double pay ngayon kung meron kayong mga trabaho, di ba? Kung Sunday, sa mga call center kasi sa mga 24/7, 7 days a week operation, double pay po ngayon dahil May 1st daw Sunday. Sa mga walang trabaho ngayon, magsimba po tayo for our spiritual growth naman, di ba? So, ikaw ba? Ako ang last, ako naman, previously, this mga past few days, medyo may mga greater opportunity na dumarating sa akin, which hindi ko pa siya i-discuss, but I'm happy to parang get blessings ng mga offer dyan, no? May mga blessings tayong dumarating. So, not because na ito yung topic ngayon, I'm exiting the company where I'm currently working with, but parang it's time ba? Parang mahirap kasi siyang parang bihira lang nag-uusap-usap yung mga tao pagdating sa resignation. 'Di ba? Para kasing pag resignation ba, meron ka bang concept of resignation na leaving the company with grudge, medyo regret, may mga parang mag-leave ka ng medyo negative mark? Meron ka bang ganong experience from your past companies? Ilang mga companies pala for them ang na-experience mo, Princess? Or natrabahuan or napag-resignan? Total, ang companies na pinagtrabahuan ko talaga ay 4. Pero merong isang 3 weeks lang ako eh. So, 4 talaga yung official.
Tapos merong isa na 3 weeks. So, yung sa mga numbers na yun ng mga officials na pinag-resignan mo, meron yung mga pinag-awalan. Let's talk about awol. Or ano bang Yes, usually ng awol? yung 3 weeks na yun, yung 3 weeks na yun sa isang company, nag-AWOL ako doon. Kasi nakita ko na in 3 weeks kung ano yung setup, kung ano yung mga tao. So, hindi ko nagustuhan. Sa iba kasing company, di ba, parang kahit 3 weeks ka pa, parang kasi ang hirap 3 weeks ka pang nagtitraining, tapos are you still required to render 30 days? Well, in fact, alam naman nilang na ka rin naman magtatagal. What's the concept of that kaya, no? Ikaw, dapat mas alam mo kasi nasa company ka, di ba? Hindi kasi never pa naman akong naka-experience ng ganyan ka-igsi, 'di ba? Parang gan ka-igsi. Hindi naman ako hopper. Actually may mga companies ako na pinag-a-applyan before, but hindi naman siguro ma-consider yun na valid employment kasi dati kasi ang dami ko mga pinag-a-applyan kasi syempre nag-start ako way back nung alam niyo naman yan guys kasi napanood niyo naman yung experiences and job histories ko doon sa isa kong vlog. So, you can actually watch it kung para hindi na ma-shorten yung topic natin ngayon. So, ang akin naman is hindi pa ako naka-experience talaga ng sobrang ganun kaiksi. Meron sa call center kasi, it's a culture. Actually, we normalize it na parang hopping yung, actually narinig ko nga lang sa call center industry yan sa BPO industry yung hopping. Kasi nagkaroon lang siguro yung word na hopping na yan dahil nga siguro sa daming sa daming center. Kasi kung sa corporate world ka, sa bangko ka, sobrang kukonti lang naman ang mga bangkong mga BDO, Unibank, Union Bank, mga ganun. Parang hirap kang mag-hop-hop. Pero sa call center kasi ang daming call center, parang every corner, parang naging 7-Eleven na lang ang call center ngayon. So you have a tendency na pag maganda yung offer sa kabila, mag-hop ka, and then if for example ang bilis ng hiring doon parang gusto sige mag-start ka na in 2 weeks. So ang tendency noon, if it's worth it to leave the company na saan ka nagtrabaho, hindi ka na mag-render ng 30 days, gagawin mo yan. Kaya nauso yung hopping, di ba? Pero ganun, nakapag-hop ka ba? Siguro yung experience ko na 3 weeks lang, mas considered na yun na hop. Controversial hop, no? Kasi meron kasi talagang ibang mga job hunter. Ay, pero hindi ako umalis no ng may work na nakapalit. So, I don't think na hop yun dahil umalis ako after 3 weeks. Ayoko talaga nung company Kahit wala pa akong in-applyan na kapalit, hindi na ako pumasok kasi ayoko talaga nung company So, hindi siguro hop yun. Kasi yung hop, may tatalunan ka, di ba? Na parang greener pasture. So, hindi pala. Never akong nag-resign kasi na may kapalit. Greater opportunity out there. Parang ganon. Oo. Nararamdaman ko na lang siya. Ewan ko kung magtatanong ka na about resignation sa akin. Maramdaman ko na gusto ko nang umalis, aalis ako. Gut feel. Di siya gut feel all the time. Di iba-ibang reason. May kung na-increasean ba ako, ganyan. Kung okay pa ba yung nakikita kong future sa company na to, ganyan. Iba-iba. Ikaw rin yan. Minsan may family problem, ganyan. Kailangan kong umalis. So, pag mararamdaman mo yan, maano mo na, kailangan kong umalis sa company na to. At saka isa pa sa akin, kaya maasawain kasi ako. Hindi ako hopper, pero kailangan magstay lang ako sa company ng 2 or 3 years. Never akong tumagal ng pinakamatagal ko na yung last company ko is yung with you. Sa atin. Doon sa company na ayaw mong i-disclose ang pangalan for some reason. More than 3 years ako doon. More than 3 years. Ganun. Let's talk about 30-day notice. Siyempre familiar tayo sa 30-day notice, no? Na parang
Ikaw, Meron kasi sagutin mo yan halimbawa kapag 3 weeks ka pa lang sa company, mag-render, gusto mo na umalis, mag-render ka ba ng 30 days? I don't actually consider yung 3 weeks na yun na tenured. Parang it's not worth it. Parang ang haba pa ng pag-render mo kaysa doon sa totoong pagtrabaho mo. So Exactly. it May doesn't make mag-render sense. mo. Diba? At saka parang feeling ko 5 days pa lang aalis na ako if there are red flags sa company na yan. So 5 days pa lang palang i-escapo na ako eh. Pag, hindi ko na paabutin pa ng ng 15 days or 2 weeks or 3 weeks or papaabutin ko man lang for salary purposes, pero iaawol ko rin din naman talaga. But I don't actually Actually recommend. kasi, sa call center kasi, training muna, di ba? Hindi mo pa may experience ang supervisor nun eh. Hindi mo may experience ang manager. It was, most of the time, ang training is so much fun. Talagang, para kang nasa high school, may games, ganyan. Tas aral-aral. Tapos may experience mo na lang yung supervisor mo and the rest. Kung pag nasa floor production ka na. Oo. True. Take So, ka na ng calls. yes, hindi lang naman siguro sa BPO industry, kahit siguro sa ibang mga industry, financial, sa marketing, sa manufacturing, sa mga pabrika, hotel and services. Let's talk about 30-day notice. Ito yung 30-day notice, guys, na ito yung ipapasa mo, resignation siya na it can be revocable or irrevocable. But kasi pag sa industry kasi natin, lalo kapag kailangan ng tao, you have a chance na i-revoke yung 3-day Uy, notice sandali. mo. Doon lang sa doon sa halimbawa sa BPO employee ka, tapos halimbawa 2 weeks, maiksi lang talaga yung stay mo, tapos gusto mo na mag-resign. I think pwede naman. Pwede kang mag-render ng 30 days kung gusto mo ng malinis na exit dun sa company. Pwede kang mag-render ng 30 days, di ba? Yes, I suggest na mag Oo. 30 days render, guys, kasi especially Kasi baka isipin ng mga manonood na or nakikinig na, ay, mag-aawol na lang din ako. No, ang talagang ang tamang process is mag-render pa rin. Always render hanggang kaya. Yun ang oo. tamang process. Kasi if you're actually rendering or parang submitting a 30-day notice, you are actually giving heads up to the management na they need another employee na mag-replace sa'yo. So you will have like a smooth transition. Kasi ang hirap din naman ang hirap din kasi na if you just exit abruptly and then parang hindi siya professional. Remember, guys, na i-consider natin yung 30-day notice na or gracefully. That's why we are doing this topic today. Kasi the moment na nag-apply ka sa isang company, you are being entertained as a human. You're treated like as a human. In-interview ka, pinag-submit ka, di ba? They actually treat you well, di ba, sa selection process and application process. And in return, kailangan din natin gawin yung 30-day notice. Is parang, di ba, just be professional. Kasi nga, ang hirap naman, nakapag-aral naman tayo eh. Hindi naman tayo hayop na bigla-bigla lang iiwan natin yung dumi sa gilid if you don't like the smell or if you don't really like the culture or some or other reason. But 30-day notice is actually advisable and preferred, lalo na sa mga no matter how actually parang long ka nagstay sa company or short, as long as do it professionally. That's one of my actually tips. But it's about 30-day notice para let's be focused on the 30-day notice. Yan, the moment na kahit na along the way, syempre tinrato kang human, kahit na along the way nasa inside the company ka na at hindi ka na tinratong human inside, mag-render ka pa rin ng 30 days, di ba? Oo, di ba? Kasi ano pa rin yan, kung kaya. Kahit na feeling mo hindi ka naman tinratong human sa loob while inside the production floor, kung hanggat maaari, mag-render pa rin ng 30 days. Kasi magka-count kasi ang 30 days the moment na mag-submit ka. May mga ibang company kasi, guys, na pag nag-submit ka ng 30-day notice kasi ano siya, black and white or yung talaga yung papel na dapat pipirmahan talaga siya. Pirmahan siya. So meron ding ibang mga company that we are actually living now in a digital world. So yung filing ng 30-day notice is through online dun sa company profile. That's also possible. And you have an option that
you can revoke or resend, or what we call that, continue working with a company within 30 days, mag-heads up ka lang, parang ganun. If the company is actually out of parang numbers ng tauhan, or parang gahol sila maghanap ng ano, saka you are worth keeping for. So parang may chance ka pang i-revoke yung notice mo or bawiin yung resignation mo basta within 30 days. That's how we smoothly exit the company. Pero ang example naman dito ay 30-day notice kapag hindi ka, pwede ka kasing balikan. Legally speaking kasi sa labor code na kailangan talaga mag 30-day surrender kasi nga nasa labor code yan. Kasi pwede kang balikan ng company, lalo na kapag, well, sa company ng BPO pwede namang hindi, di ba? Kasi parang, di ba, people come and go naman. Pero sa mga ibang industry kasi na parang you are handling account, you're handling money, and then suddenly lang bigla ka mag-exit. You have to transition it smoothly kasi kailangan mong ipasa yung mga task, and you also need to train someone to replace your position. So, pwede na kasing balikan ng company, parang maging liability ka, pwedeng kasuhan ka within 30 days kapag hindi ka nag-render. But I don't think so sa mga BPO or industry companies. Sa other siguro companies, mga financial companies. Sa BPO kasi people come and go eh. Sa dami ng nag-people come and go, sa pag-aaksihan ka pa bang babalikan ng company. Pero sa ibang industry, let's consider a 30-day notice. But it's also questionable sa lalo kapag ang reason mo ay health. Anong take mo sa health if you are a TL, if you are a team leader who can decide na, kasi alam niyo sa mga team leaders pala guys pag nag-render or pag nag-resign ng isang tao nila sa team nila, attrition yun, or that's churn, CHURN rate. So ano yun, bawas ng headcount, parang naputulan sila ng isang parte sa kaniyang katawan. If you're talking about pag nawalan ng isang employee. That's why pag nag-submit ka ng resignation, there are a lot of processes. Pwede kang i-retention, pwede kang nilang pag-stayhin ng mas matagal, they have reason. Alam mo yun, pag i-brainwash ka para mag-stay ka. So, but we were gonna talk about how to handle that kind of scenario, lalo kapag i-retention ka later. But for now, let's talk about 30-day notice. Ikaw ba, if you are a TL, or if you are a team leader, or if you are a manager, supervisor, in different, not just only sa BPO company, we talk about wide sa other companies. Will you actually accept immediate resignation, and how as to what extent na ibibigay mo siya? Dun pala sa work experience ko sa 4 companies ay mga agent level positions ako in those 4 companies, including the 5th one. And hindi pa ako naka-experience ng higher level or even apprenticeship position. Kung if ever, hypothetically, TL ako, tapos may magpapasa ng immediate resignation, tama ba? Yes. Ang alam ko, maraming kinoconsider ang isang supervisor when it comes to letting go of an employee. Hindi talaga basta-basta nila-let go. Kahit nasabihin mong call center lang yan, people come and go. When it comes to the management point of view, hindi siya basta-basta nila-let go. Kahit na call center lang yan. Yung iisipin ng ibang tao outside of the call lang center. yan. Sabihin na, call center lang yan. Kasi merong, ang tinatawag nila doon is attrition rate na tinatawag na nakaka-apekto sa business. Isa siyang metric, management metric para i-kalkula kung yung business growth sa staffing ng company. So kung marami, yung attrition is yung yung bilis ng pag-alis ng mga empleyado sa isang company. So kung mataas 'yon, parang mas costly din kung hire ng hire. Hiring has cost kasi. So from the selection process, from the headhunting, from the advertisement, up until dun sa training. All of that are actually quantified. So
Yun ang binabantayan ng isang TL. And then, kung ako naman, hindi naman ako trained as a TL, pero kung dahil nga may mga binabantayang ganong factors, syempre, kakausapin natin yung ahente. Ano yung reason? So, ano talaga yung totoong reason? Ano ba talaga yung nangyayari sa buhay niya? So, doon na pumapasok yung yung management style ng isang supervisor eh. Kung binabarkada ba niya yung kinikilala ba niya yung mga subordinates niya? Kung stricto ba siya masyado? So, it comes to play na yung management style ng isang um, TL. Ako, ang management style ko, siguro I'll be between strict. Feeling ko magiging strict ako ng konti. Hindi ako magiging parang yung last TL natin, na si TL Bell. Hello, TL Bell, kung nanonood ka. Sobrang bait ni Shout TL out. Bell. Sobrang mapagbigay. Actually, Parang wala. na-remember ko yon na parang yung stay mo, nag-extend ka pa ng 60 days yata or 90 days. Kaka-extend. Oo, si TL Bell ang TL ko noon. Well, ganun talaga kasi kung isipin, kailangan ng tao talaga for this month. At marami ring umaalis, marami kang kasabay. So kung ako naman ang napakiusapan, oo naman ako kasi adjustable naman yung yung hindi naman siya Decision. rush. Yung hindi naman Mm-mm. siya rush yung kailangan yung pag-alis ko. So, So yeah, yun. what my Dapat my nag-uusap focus kayo. on my question was actually is how as to what na extent talaga yung yung decision. What about health reason? What about What do you opportunity? mean, May mga what plane extent? ticket. Oh, may mga plane As a ticket TL, na. what do you mean up to what extent? Pagbibigyan mo ba siya na mag-immediate resignation and just, kasi pag below kasi 30 days, parang pwede mong itag na Yun na nga, awol. yung So, pagbibigyan mo mag-uusap siya, kayo. mm Mag-uusap kayo kung talagang firm talaga yung decision ng isang ahente. Kasi ako, as you mentioned, na-extend ako na na-extend. Ako napapakiusapan ako. May ibang ahente na firm talaga yung decision nila. So, you weigh in as a TL, as a supervisor. Oo, kasi halimbawa ako na meron na akong ticket in 2 weeks from now, flight ko na sa ibang bansa or flight ko pa uwing probinsya or whatever reason na may involved na plane ticket na may mga expenses ng I think ipapakiusapan mo pa yan. Pero ang hirap din kasi kapag yung Depende mag-iwan. rin sa naging relasyon niyo ng supervisor mo, 'di ba? Minsan kapag Mm, magkagalit talaga kayo ng supervisor mo, may mga ganong eksena na true. ay, hindi mo talaga parang ibubuli-buli mo na ito parang chance mo na ng ahente ngayon na parang to get back to problema mo na yan. To get back of the TL. Yung Yes, which is I don't kaya actually recommend, guys, kasi the BPO, or let's be specific sa BPO industry, it's a small world. So you might have encountered that scenario that you are more powerful when it comes to resignation because I don't need you anymore. Hindi ko na kailangan ng job na to. As may malaking offer outside. So aawulan mo na, tatarayan mo na yung mga management mo and you don't actually render and you resign abruptly. Ang ano ko lang doon is the industry is small and pwedeng ma-meet mo siya sa future kung saang company pwede siyang magiging boss, alam mo yun, it's difficult to claim your dignity pagdating sa interview. Anong reason, bakit bakit ganito ang taging sa'yo, awol, ganyan. So, yun yung mga reason talaga. But what I can actually advise, guys, is when you actually give a heads up with your managers or whoever, yung superior nyo, wag po tayong mag-immediate resignation as much as possible. You actually think and plan ahead, one step ahead of time. Parang one step ahead ka dapat halimbawa, nang kang offer sa kabila, na mag-start na talaga yung training, pakiusapan mo rin yung bago mong company because that's one of act or gesture of professionalism na makita nila, ay,
nakiusap sila sa akin na mag-render siya doon sa luma niyang company. Hindi talaga to basta-basta mag-aawol yung taong to. So it's also how you brand yourself. Kasi kung halimbawa, sasabihin ng HR na kung mag-start na ka na ng 2 weeks. So you also have to consider and communicate with your new employer na sabihin mo na I cannot leave my company abruptly kasi meron kaming transition and I'm responsible human being na kailangan ko ring tumanaw ng utang na loob sa prior company ko and I have to render 30 days. Now, kung hindi ko kaya ako, kahit hinire nyo na ako, I think I would rather not, di ba? I would not rather go to your company if that's how it's how you handle people. Kasi you understand that you're also in the same situation na paano kapag may isang taong mag-leave sa'yo, how do you feel about it? Parang ganung concept doon sa new employer. Yun yung i-communicate nyo na parang I have to do it professionally doon sa maiiwanan ko. And in return, don't do that to your parang newly hired person na mga employees na pag-resigning nyo agad-agad at pag-starting nyo na agad-agad ngayon because you know the fact that you have to do it also professionally. Kasi, di ba, ganun din naman, may mga tao din naman kayo mag-resign eh. So how would you feel about it kung iwanan lang kayo agad-agad? Kasi nga, yung kabilang company naman is pinamadali. So, it's how you communicate your new employer. So, yun yung advice ko doon. Kasi alam ko naman yung mga HR, yung mga mga ibang company ay nakakaintindi naman kasi ang 30-day rendering or notice or resignation is ano naman siya? It's nationwide naman siya. Hindi naman siya for specific province lang eh, or for specific company lang. Sa buong bansa naman siya applicable. So I think you have to communicate it well sa new employer mo. So ayun. And then isang sa tips na maibigay ko when you actually give a heads up sa TL mo, wag naman yung kasi yung tendency kasi nating mga employee guys is parang we reclaim ourselves pag resignation kasi parang ayoko na, mag-resign na ako. Parang ganun, it's empowering for you to resign. And parang ipagmamayabang mo pa. Ang tendency mo, i-share mo muna siya sa mga sa mga kasamahan mo sa trabaho at malalaman yung resignation or plano na resignation mo ng manager mo doon pa sa mga ibang tao. Diba? Don't do that. I'd rather keep it to yourself if you have planned to leave from your company and, move forward with your new endeavor. Keep it to yourself and dapat ang makakauna, first hand na makakaalam or yung first party na makakaalam is yung manager mo, yung superior mo. And for ang technique dyan is, for example, ikaw yung TL ko, it's just a random meeting or parang kahit salubong lang or heads upan mo na siya na parang ang ano yun is parang I'm great na part ako dito sa team na to but I'm leaving the company because of this specific reason and then don't parang exaggerate na parang mas marami ka pang mabulalas na be firm, sabihin mo na mag-resign ako for this reason and don't parang give chance doon sa superior mo na parang sagutin ka agad. Parang sabihin mo na firm ka, sabihin mo na bukas, sabihin mo siya ngayon, mag-resign na ako for this specific reason and then I'm glad na nakasama ko kayo. Ganun, parang ganun. Pero bukas, I'll be submitting my resignation. And then, don't give a chance or 1 to 2 minutes na parang, alam mo yun, parang mag-rebuttal pa, yung rebuttal ng TL mo. Kasi, pwede kasing ibaligta rin nila yung scenario and then ma-retention ka. And the reason why, bukas ka pa, i-advise ko na bukas ka pa mag-submit ng resignation, mag-heads up ka ngayon pa lang, para naman at least kahit pa paano ma-absorb ng TL mo or ng management level mo na, okay, so kailangan na to, alam mo yun, yung hindi pa sila nabuhusan ng malamig na tubig, at least give them a chance to absorb the decision that you actually parang deliver to them. So, yun. And then bukas, pag nag-submit ka, doon ka na nila uupuan. Ngayon, pag uupuan ka na nila yan, pag inuupuan ka na, dyan na yung papasok yung retention. Diba? Yung i-retention ka na, lalo na kapag you are value-laden employee, if you're an asset of the company, they will do their best para ma-keep ka nila. So, how to handle when retention occur? Ikaw ba, Princess? May mga ganyang scenario ka ba? Ako naman, iba yung style ko sa pag-resign. Oo.
Actually, isa 'yun sa mahirap na point, Stage. na Yes. process. Actually, kung gaano kahirap maghanap ng trabaho and selection process itself, ganun din kahirap ang mag-resign. Siya. No. Sa akin madali akong makahanap ng trabaho kasi sa call center parang although as a newbie, parang nakatatlo ako yata bago ko nakuha yung Oo. first company ko, Ako, Sutherland. pito. Pito. O yun. Sa Mm-mm. umpisa, medyo mahirap talaga sa umpisa sa BPO pumasok. Lalo na kapag hindi pa ganun katatas yung communication skills mo. Pero hindi mahirap sa akin ang pagpasok sa BPO, ang paghanap ng company. Wait, may kumakatok. So, ayun nga guys. So, alam nyo na live tayo ngayon mga kaibigan. Talagang alam na may kumakatok daw sa bahay. Sa bahay niya. So, yun nga, moving forward with our topic, how to handle when retention occur. Pwede kasing, may mga iba kasing employee, we cannot blame that there are also employees na parang nagpapa-importante or nagpapataas ng offer, alam mo yun, there are parang by submitting resignation or by delivering the news to your superior that you are leaving the company, it's somehow na you would like also to hear from them na parang i-keep ka rin nila, parang ganon, parang nagpapapresyo, parang gusto ka ring offeran ng mga, what if tataasan kita ng sahod, or what if ililipat kita sa ganitong posisyon, or what if ganito. So, they will actually try to keep you by providing those offer na minsan talaga, nakakabulag din naman talaga yung mga ganong offer. So, but yan hindi ka dapat mag-submit ng resignation. It is because you are trying to parang give them the concept of value, na parang kino-conceptualize mo yung how valuable you are by providing or by submitting the resignation. Para kasi pinapamukha natin na you are an asset na pag nawala ka, mahihirapan sila, or you're an asset na worth keeping for. But other TLs na parang nagpapa-importante ka lang or nagpapataas ka lang ng presyo, that's why you actually submit a resignation. Merong mga manager na they can actually let you go right away without the retention. May mga ganun. So make sure na kapag nag-submit ka ng resignation, it's a valid reason and it's something worth na mag-resign ka talaga. There might be another greater opportunity out. Yung nagpapapresyo ka lang na parang, gusto ko kasi ganito. So mag-submit ka ng resignation tapos i-revoke mo after 30 days. May mga ganun. Para ka lang gusto mo lang maramdaman na ikikip ka nila. Don't do that. Make sure na firm ka. Tulad ng sinabi ni Arsenio Quitanes, you are so true. Yan yung sinasabi ko kanina before I left. If you are skilled and experienced employee, madali lang humanap ng new employer company, lalo na sa BPO consulting firms. Kasi ang dami talagang companies sa BPO industry. The supply is so low compared to the demand. So mataas ang demand sa BPO. BPO / yung sinasabi niya is BPO/consulting firms or BPO/KPO or knowledge process outsource. So, di ba, kung may knowledge ka, i-outsource talaga nila yan. And pag may skills ka, madali lang naman mahanap yan. So, ang high Arsenio Quitanes, actually, nagbayad yan ng monthly dito sa I Love Tansyong. Member, nagbayad siya ng parang, I think, 50 pesos per month. Parang dati, parang member siya nitong channel na to. At sobrang fun, sobrang supporter. Dati kasi wala na akong AdSense but we're gonna talk about it next time. But for now, let's passion itong ginagawa natin. Wala itong kaperahan yung YouTube natin. But, Hindi ko alam yan. Yes. Wala ka ng AdSense? Wala ka ng mga ads na lumalabas dyan. We're gonna talk about it, but for now, gusto ko lang i-mention kasi si Arsenio Quitanes kasi is,
an avid supporter talaga natin yan. Thank you so much, Arsenio Katianes. Hindi yan nawawala dito. Thank you so much for joining us. But if you would like to join us at mapakita sa video, just click the link na nasa nakapin sa ating comment box, yung streamyard.com/kinember, para allow nyo lang yung camera and audio nyo, and then we're gonna talk about topics na about resignation. But moving forward, yun nga, ang hirap, ikaw, yung retention, how would you handle retention? So, tulad ng sinabi ko kanina, kasi meron kang style of resignation na binibigay sa ating viewers. So, ako naman, doon sinabi mo na mahirap pumasok, mahirap mag-exit. Tama yon. Pero in my case, mas mahirap pa talagang mag-exit sa akin. Dahil ang dali-dali kong makahanap ng company when I was working in the BPO industry. Pero talaga pag oras na gusto kong mag-resign or kailangan ko na mag-resign, ang hirap. Kasi parang nahihiya pa ako eh. Meron akong hiya factor. Alam mo yon? Nararamdaman mo ba yon, Tanshi? Ang hiya factor, wala, not hiya, but ano siya, parang meron ka kasing lalo na kapag maganda yung company. Ang hirap, parang lalo na kapag maganda yung samahan nyo. Kasi ako magsi 7 years na ako sa company ko eh. So, hindi ko na kailangan pang i-explain kung bakit ako umabot ng 7 years. Magsi 7 years na ako sa next year, sa January or February ata yun. So, pag mga ganong scenario tulad ko, ang hirap, hindi siya sa takot because you already established a good relationship with your supervisor, with your whoever within the organization, lalo kapag kilala ka na, it is may mga apprehension ka na hindi ka magsasubmit ng unang-una sahod. Iba, unang-una sahod. But if you have a greater opportunity, hindi mo na iisipin yung sahod kasi lalo pag malaki yung offer sa kabila. But you also need to consider the concept of parang tenureship, how tenured you are dito sa company. Kasi kung 7 years, ang hirap i-let go. Lalo na kapag alam na nila yung ugali mo at kaya na nilang i-adjust yung ugali mo. May mga ganun ba nga, parang takot ka for the next, yung comfort zone mo, yung safe space, mag-iiba na kasi nga malilipat ka. And then you have to do it all over again. But that's part of the transition talaga, yung mga challenges na yun. Yung mga ganun, pero hindi siya takot. Ikaw ba na hindi sa'yo hiya eh. Ano ba sa'yo, hiya or something? Ako more on debt of gratitude. Parang ang hirap, parang gano'n. May mga ganong apprehensions. Depende siguro sa reason. Kasi may mga iba-ibang reason kasi yung mga pinag-resignan ko eh. May times na namatayan ako ng mahal sa buhay, which is my mother. So I needed to resign. Yun, hindi naman ako nahihiya doon sa part na yun. Saka hindi kasi call center yung pinagtatrabahuan ko at that time eh. It was a local company, a manufacturing company. Nasa sales and marketing department ako at that time. 3 years ako doon, tapos namatay si mama. I needed to leave the company, pero hindi ako nahihiya, of course, dahil kailangan ko talaga. At hindi na ako nag-render nun ah. As in talagang malinis yun, kaya lang parang ang render ko noon is on paper na lang, pero hindi talaga ako nag-render ng parang 30 days doon. Tapos may mga reason kasi na parang gusto mo lang ng ng ibang environment, ibang opportunity. Tulad ng ang first hirap company i-justify, ko. no? Ang hirap Yun yung i-justify. nakakahiya. Tapos, ewan ko doon sa last sa last company ko rin, yung first and last ko lang naman na nahihiya ako. Yun lang pala. First and last. Kasi sa last, although may family reason ako, parang hindi ko pa rin siya matimbang na Justify. parang, hindi naman, na parang hindi mo kasi itatransfer sa utak ng iba
kung gaano ka-importante yun sa'yo. Yung reason. Kasi ang reason, in whatever reason, it is actually subjective. Parang Oo, nagiging tama. ano lang siya from the scale of 1 to 10, parang nagiging 10 lang ang validity ng your resignation. If you're actually bringing your intestine, kasi nga sabi mo, mag-resign ako kasi kailangan ko ng operahan ito, intestine ko. So that's how you validate kasi subjective siya, but if it's more on emotion kasi, ang hirap niyang kapag, well, that's when the leadership skills mani-measure ng isang supervisor, lalo kapag iba-ibang yung reason and subjective yung gravity ng reason. Lalo na yung sinabi mo na maganda yung samahan nyo. Lalo na pa, ikaw yung baby ng TL mo, ikaw yung ka-buddy or yung talagang halos paborito ka ng lahat, wala namang problema. Tapos magugulat talaga sila na yun yung nahihiya ako. Parang grabe, mag-aalis na siya, ganyan. Tapos ganito ako kasi nagsabi ka ng style na parang magandang gawin pag magre-resign, di ba? Ang ginagawa ko kasi, hindi talaga ako nagsasabi. Tama yung yung sinabi mo. Hindi ako nagsasabi kahit kanino. Ang ako naman, kahit nag-render na ako, wala pa rin ako pinagsasabihan. Doon sa first company ko, maraming hindi alam na last day ko na. Tapos merong isang parang bakit hindi ko alam? Sabi nung isa. Tapos yun. Kasi parang, para saan ba na ipagkakalat mo na mag-resign ka? Parang, wala ka namang, kahit na meron kang pupuntahan na wag mo nang ipagmayabang na may pupuntahan kang mas malaking company. Oo, Ako kasi naman parang at that time, you're trying to display power pag gano'n kasi parang na ako, iba na ako malipatan. Alam mo ba, friend? Kasi meron ako alam mo ba, may malipatan. Ganun. So, yun mga tendency talagang i-chismis mo muna siya sa mga colleagues mo bago yung, the right channel na doon mo i-deliver dapat yung news. Kasi it actually parang lessen the firmness of your decision kapag nalaman na siya not from you but from different parties. Parang ang dami ng chismis tapos at the end of the day pala, which is ako diyan, parang ang guilty ako diyan kasi lalo na kapag nagpapa-importante ka, if you're trying to display na parang I need value, ganyan, I need validity or validation from your superiors, tendency kasi i-chismis mo, mag-resign ako. Don't do that kasi it will also affect the firmness ng iyong decision. Yan. It's not professional. It's not actually, that's not how you handle. Parang iti-threaten mo sila mag-resign ka. Parang gano'n. Parang, oh my God, mag-resign. Parang last year pa naman yan nagti-threaten sa akin na mag-resign. So, gano'n lang ang technique, parang every year naman, parang nanarinig ko yung gusto mag-resign. Gano'n na lang ang dating sa kanya ng mga management sa inyo. Pagkatawanan ka na lang pag the moment na valid na talaga yung reason mo para pag mag-resign. Kasi every year nagpaparinig ka na. So, yun yung isa sa mga tips. Keep it to yourself. Diba? Kasi nga, sabi ko nga, ulit ko sinasabi sa mga podcast ko, sa mga vlogs ko na immature announcement attracts evilness. May mga uunsiyami, mga ganon. May mga ganyang technicalities, mga superstitious belief ako na mga ganyan, na kapag hindi pa nangyayari, i-announce mo na kasi excited ka, at nangyayari siya maraming beses sa akin. Hindi lang sa resignation, but different offers or different, pag in-announce ko na siya talaga na sa excitement, ganyan, tendency kasi parang own siya me. So, I don't do that anymore kasi nga parang nagiging noticeable na siya sa akin. Parang nangyayari siya. So, isa rin siya sa mga resignation, don't actually announce it immaturely para lang chika-chika, para lang i-keep ka. Tatakutin ko sila, mag-resign ako. Don't do that. So, yun lang naman ang isa sa mga actually, isa yung sa mga marami. Actually, meron akong nabasa doon sa isang group sa Facebook na itong babae na to or yung employee na to ay nagtatrabaho sa province, and then she was actually able to establish the stability ng pang-work from home, and then she left and give up
her apartment dito sa Philippine Economic Zone, and then so sa lockdown ng 2 years, so imposible namang hindi mabuntis, 'di ba? Kasi nga 9 months lang naman ang pagbubuntis sa panganak at pang-labor, so nagkaroon ng anak, nagkaroon ng alam mo yun, and she was actually able to do it smoothly kasi nasa bahay siya, pag-aalaga ng bata, pag-ano, and then may isa ka ng heartbeat na paaalagaan mo, may isa ka ng ulo na pagkakagastusan mo, so syempre kasama na sa budget yung baby mo, di ba? Yung pamumuhay mo, cost of living sa tapos itong RTO or return to office na mandated ng government, papabalik sila. So ang ano niya is nasa province kasi siya. So parang ang tanong niya dito is magsasabi siya na mag-resign siya, magti-30 days pa ba siyang render and go back doon sa city tapos mag-rent siya para lang makapag-render ng 30 days? Or it doesn't make sense of mag-render na mag-abol na lang ba siya kasi nga hindi niya kayang bumalik sa office to render the 30 days. Kasi parang sabi nila na, parang pag hindi daw siya nag-RTO or nag-return to office, iti-terminate daw siya kasi nga insubordination siya. So, parang ayaw na niya eh. So, mag-aawol ba siya? How do you advise it in case like that? Nasa province na siya, ayaw na niyang bumalik sa office, pinababalik siya. Kasi pag nag-RTO ka, office ka, apartment, 1 month advance, 1 month deposit, so it's amounting to 90 days salary yun. Tapos 30 days lang naman talaga yung stay dito. At saka tumaas na rin talaga yung mga rental ng mga dwelling dito sa city. So yun mag-awol na lang ba siya kasi pag hindi siya kasi parang sabi niya na kausapin niya yung mga superior niya na magre-render daw siya ng 30 days pero work from home. Pero pag nag-work from home siya, iti-terminate siya due to insubordination dahil nga daw kailangan bumalik sa Manila. Hindi naman siya makabalik sa Manila kasi 1 month advance, 1 month deposit, plus may anak na siya na alam mo yun, may buhay na siya doon sa office. So, mga case like that na may medyo outside of the box, paano we are handle? We are in a special time kasi because of the pandemic, kaya nagka-work from home. Nagkasira-sira. So, nasa pag-uusap yan ng employee sa kanang boss niya. Kasi ginigipit siya kung ganun eh. Kung tinithreaten siya na i-terminate siya, ginigipit siya eh. So, hindi ko alam kung karekramo ba yun sa labor na kapag terminate ka ng ganung basta-basta. Sa tingin ko, may habol siya dun eh. Hindi ko lang alam kung i-terminate talaga siya. Feeling ko naman hindi yun parang lawful na bigla ka lang i-terminate dahil hindi mo nga, wala kang capacity eh. Kung i-let go na lang siya ng malinis with separation, with yung usual na remuneration ng umaalis, okay. Kasi kung yun talaga yung requirement ng company na bumalik sa office at ayaw niya talaga, edi doon na lang tayo sa resignation na malinis, na makakuha pa rin niya yung last pay niya. So, nasa mag-usap sila ng boss niya. So, ayun. It all boils down sa communication. So, just like the same concept na pag nag-apply ka, kaya ka naman ma-hire because it's how you communicate. Diba? It's how you deliver and sell yourself during the interview. And that's also the same concept kapag nag-leave ka sa company, you also need to communicate na, diba, comprehensively and without compromising the respect. Kasi ang hirap kapag ganyan, hindi mo irespeto. And it's also a form of branding yourself na you are professional in any aspect of